Pamilyar ba kayo sa kanya? Kung hindi pa, ay sige, ipapakilala ko siya sa inyo. Siya si Maria Elena Mungi, o mas kilala na ngayon bilang Ayan Mungi Laurel. Nagmula siya sa Manila. Ipinanganak noong November 21, 1971 at isa din itong artista. Taong 1995 nang magtanghal siya sa Brunei Darussalam. Nang dahil sa taglay niyang ganda at malaanghel nitong tinig sa kalagitnaan ng kanyang pagkanta sa entablado. Tila ba ay may pusong nabihag ni Cupido ang dalaga noong si Ayan. Nagkagusto sa kanya ang isang prinsipe doon. Si Prinsipe Jeffrey Bolkiah ay ang prinsipeng may 1.5 bilyong dolyar ang yaman nito. Siya din ay ang bunsong kapatid ni Hassan al-Bolkiah, ang sultan ng Brunei. Nang tinanggap ni Ayan si Jeffrey, ay agad silang nagpakasal. Simula noon ay naging ganap na prinsesa si Ayan ng Brunei. Sa Brunei, ay naranasan ni Ayan na makisama sa lahat ng kilos at galaw ng pagiging prinsesa. Ibinigay ang sarili sa tradisyon ng relihiyong kanyang tinanggap. Sinunod niya rin ang mga tradisyon na dapat at hindi dapat gawin. Si Jeffrey naman, bilang isang prinsipe. Sa bawat labas nila noon ay may nakaalalay na isang katutak na kasambahay. At ilang mga tauhan nito, nakahanda rin palagi ang mga gagamiting magagandang sasakyan ng nasabing royal family. Ang napakalaking malapalasyong tirahan ay natirhan din ni Ayan. Nababalutan din siya ng makakapal na alahas, magagandang damit, at mga dimarkang mga bags. Subalit sa kabila ng karangyaang tinatamasa noon ni Ayan, dumating siya sa puntong parang hindi na ito naging masaya. Dahil para sa kanya ay hindi na siya nakakakilos ng pribadong galaw nito. Yung simpleng buhay niya noon sa Pilipinas, tila ba ay hinahanap-hanap niya ito. Yung mga simpleng pagkain noon na madalas niyang nakakain ay pinanabikan niya ito. Hanggang sa sinubukan niyang manghingi ng tinapay sa kanilang mga kasambahay. Subalit nang bigyan siya ng mga ito. Maramihan ang inihain sa kanya, para di umano ay makapili siya ng gusto niya. Sobrang napakaswerte niya kung ating titingnan ng aspeto ng material na bagay. Dahil hindi ito naranasan ng maraming Pinoy na nasa abroad. Halos lahat din ng ginusto niya ay ibinibigay sa kanya ng kanyang prinsipeng asawa. Nang magdalang tao si Ayan sa kanilang panganay ni Jeffrey, doon ay naging madalas ang paglabas ng Brunei ang prinsipe upang asikasuhin nito ang ibang negosyong nasa iba pang mga bansa noon. Doon ay nagsimulang ma-depress si Ayan. Pagkatapos nitong manganak, doon din ay naideklarang nagkaroon siya ng deep postpartum depression. At sa pagbalik ng kanyang asawang si Jeffrey, nakiusap si Ayan na kung pwede siyang sumama sa mga outside trip nito upang hindi ito mainip kapag wala ito sa kanila. Sa paglipas ng panahon, dumating sa puntong may iba na namang nagugustuhang babae ang prinsipe at balak pa nitong pakasalan nang mabalitaan iyon ni Ayan, muling bumalik ang kanyang depresyon. Nang mga panahon niyon, nakapag-isip ng paraan si Ayan na isipan nitong magpaalam sa asawa upang magbakasyon ito ng Pilipinas. Pinayagan naman ito ng kanyang asawang prinsipe. Sa pananatili nito sa Pilipinas, dun ay nanumbalik sa kanya ang simpleng buhay noon na kanyang iniwan. Naranasan din niyang uli ang maging malaya at masaya sa feeling ng kanyang pamilya. Hanggang naisipan niyang mag-file ng diborsyo sa Brunei Court. Makalipas ang 4 na buwan, taong 2000, tuluyan na silang nagkahiwalay ni Jeffrey. Halos umabot din ng 6 na taon ang kanilang pagsasama. Doon na-realize niya na ang pera ay hindi makakabili ng tunay na kaligayahan. Sa ngayon, ay may bago na siyang buhay. Sa katauhan ng kanyang bagong asawang si Franco Laurel, kasama ang mga naging anak nila, na wala man sa kanya ang pagkakataong maging prinsipe ang kanyang anak kay Jeffrey, masaya naman ito sa kanyang piniling bagong buhay. O kayo mga ka-reaction, anong masasabing nyo dito? Mag-react na! Palambing naman, paki-like at subscribe nyo naman ang channel na ito para sa iba pang videos. Salamat!